Dinuguan nga. Tikman mo kung masarap. Ay, mainit. O, ito si Kuya Lare. Ayun, titikman yung dinuguan. Ano? Masarap ba yung dinuguan? Sarap. Sa tingin, pero sa tingin mo dinuguan talaga yan ang kinakain mo. Dinuguan. Lasang dinuguan talaga, no? O yan, Asan dinuguan? dinuguan talaga. Pustahan tayo. Dinuguan niya ginawa ko. Dinuguan nga. O si Kuya Larry mismo nagsabi na dinuguan yung niluto ko. Pero alam mo ba Kuya Larry, yung kinakain mo hindi dinuguan? Ano? Lasang dinuguan pero hindi dinuguan. Kuya lang yan, organic. Sarap. Yan, parang dinuguan na rin ang lasa. Dinuguan nga lasa. Dinuguan na lasa. Walang pagkakaiba, di ba? Oo. Wala nga. So yan po, si Kuya Larry, siya mismo makapagsabi na itong ating dinuguan ay hindi dinuguan, pero lasang dinuguan. Yan po. Dinuguan talaga. Oh, yan ang kulay ng dinuguan eh. Saka lasa-lasa dinuguan. Magandang araw po sa lahat. Pasensya na po, wala tayong mic na medyo malakas. Sa cellphone lang po ito naka-record kasi di naman tayo sikat na vlogger. Oh, yan. So ngayon, may napanood po kasi ako na gumawa ng version ng tawag yan, dinuguan, na tinawag nilang dinuguan, pero gamit yung ink nitong ating tawag yan, itong pusit. So ngayon, napanood ko kasi yung ginawa po nila nung chef na yon ay gumamit ng ink ng o tinta ng pusit. Yan mga ka-wonders, lumalabas na yung dugo ng pusit or yung ink ng pusit natin. Tapos ito na yung magiging dugo ng ating dinuguang walang dugo. Pero ang ginawa, ang mali nila doon ay sinabayan nila ng squid. Pati yung pusit nilagay nila sa dinuguan na sinasabi nila na gamit yung tinta ng pusit. Ha? So ano ang tawag doon? Para sa akin yung sangkap o kaya yung proseso na ginawa nila, hindi matatawag na dinuguan. Ano masasabing dinuguan? Wala naman na dugo. Itong, kumbaga yung yan po, yung ink ng pusit ang ginamit nila, which is hindi naman dugo, yun ang pusit. Alam niyo po ba yung dugo ng pusit kung anong kulay? Kulay blue. Ang ink, yan yung pang self-defense or pang protection ng pusit para sa mga predator nila. Please, makiko yan po. Masyadong malakas. So, sinasabi niya dinuguan, hindi po yung matatawag na dinuguan. Bakit? Hindi naman dugo yung ginamit eh. Matatawag ko yun na kung tingnan nyo kung anong naging output ng luto niya. Nandito yung video. And yung taste nung recipe na to, it's para talagang dinuguan, guys. The only difference is wala siyang dugo, wala yung taste nung... Taste ng dugo. Yes, dugo. Wala yung taste ng dugo ng baboy. So yan, nakita nyo naman po na yung pakakaluto niya hindi naman dinuguan. Ha? Adobong pusit na yon na may baboy. Okay? Saka hindi yon pwede sa mga Muslim. Hindi pwede kasi nga may baboy pa rin po. So ngayon gagawa tayo ng version natin ng sinasabing dinuguan, pero ito naman ang ating dinuguan. Walang dugo talaga. Ha? Version na parang dinuguan, na lasang parang dinuguan na din, na hindi mo kailangan gumamit ng baboy, dugo ng manok, kasi bawal po yan sa mga kapatid natin na Muslim. So gagawa po tayo ng sariling version natin na talagang halal. Lahat po ito ng sangkap natin ay halal. Okay? So mayroon tayo ditong sangkap na pusit, pero hindi natin isasama yung pusit mismo. Ang ilalagay lang po natin yung ink ng pusit. Tuturuan ko kayo mamaya kung paano aalisin o tatanggalin o kukunin lang yung tawag yan, yung ink ng pusit o tinta ng pusit. Okay? Kailangan marunong kasi kayong magtanggal po nun kasi kung hindi ay kumbaga mabubutas yung lagayan ng tinta o ink ng pusit. Okay? So, without further ado po, tuturuan ko na kayo kung ano yung ating, ito lang po yung ating mga sangkap. Ibibigay ko na po sa inyo. Meron po tayong, tawag yan, yung saba. Yan. Ang gagawin po natin sa saba, yung kailangan po sa saba ay medyo maniba lang. Ganito po yung kulay. Nag-yellowish pa lang. Bakit? Kasi po mas sticky ito na nagbibigay ng masarap na texture sa dinuguan. Bakit? Ano po ba yung texture ng dinuguan? Medyo sticky po yung sauce. Ito yung ginawa ng vlogger na ito, ng chef na to, hindi naman sticky. Makikita nyo yung sauce niya, hindi sticky. Bakit? Adobo lang yung ginawa niya.
So, kamote. Maglalagay rin po tayo ng kamote. Yan. Ano pa? Ano pang gagawin natin? Ang ilalagay po natin. Ito po yung breast ng manok. Yan. Saka yung atay ng manok. Yan po. So, ano pa? Simple lang panimpla natin. Meron tayong bitchin. Pero ito ay optional lang kung gusto nyo maglagay ng MSG. And pepper powder. O kaya yung peppercorn. Pwede rin po yun. Ito yung available. So, ito yung gagamitin natin. Okay? Bakit kailangan na natin to? Para mabalance yung ating timpla. Para makuha natin, makuha talaga natin yung lasa ng dinuguan. Na parang dinuguan, akala mo, kumain ka talaga ng dinuguan. Which is hindi naman. Lasang dinuguan pero hindi tayo gumamit ng dugo. Okay? Kasi ito yung ginawa nila hindi yan lasang dinuguan Lasang adobo lang yun At ano pa? Ano pa yung ilalagay natin? Ito. Nyug po. Nyug. Tapos, sili. Kung mayroon kayong kami, wala kasing sili so okay na to kasi mga batang kakain. So okay na po to, bell pepper. So kung may sili kayo, kung gusto niyo manghang, sili ang gamitin niyo po. At luya, kunting luya lang kasi pag naparami ang luya, iba na ang lasa. Maglalasang luya na yan. Sibuyas, bawang. Abangan niyo po at ipapakita natin kung paano natin gagawin itong ating organic ano matatawag natin? Halal dinuguan version. Halal. Kasi nga pwede ito sa mga kapatid natin ng mga Muslim. So sa mga kapatid natin ng mga Muslim, try nyo po itong recipe natin. So, mamaya po. Okay. Dito naman po sa pusit, ang kukunin lang natin yung ink. Tuturuan ko kayo kung paano kumuha ng ink dito. At saan makikita yung ink. Yan po. Ito yung ink niya. Yan, yan, dyan mismo naka-stack yung ink niya. Yan, yan ang ink ng pusit. Ito lang ang kukunin nyo. Kasi kung kukunin yung iba, ay kunya na po yan lang po. O, yan. Isa naman. Yan yung ink niya. Yan. O, yan lang po ang kukunin natin. Hindi na natin isasama yung pusit kasi malangsa ang pusit Isama mo ba naman sa dinuguan yung pusit? Ano yung lasa niyan? Sorry doon sa chef na yun Sorry po chef. Ako'y nagko-comment lang sa video nyo. Kung kayo hindi naman po ako chef, Hindi naman tayo nakapagtapos ng pag-aaral ng chef, pero alam naman natin yung tamang proseso ng tamang pagluluto. We're just commenting about their video. Mga kabiknok. Ganyan lang ang pag-chop ko ng tawag yan. Banana, saba. Diba? Kasi pag natikman to ng kakain, parang karne na rin. Alam niyo sa mga pistahan, ito talaga ang ginagawa. Yung dinuguan, o kaya ibang mga putae, lalo na dinuguan talaga, nilalagyan nila ng saba. Bakit? Kasi ang saba po, pampadagdag yan sa karne. Okay? Para mas makatipid. Yan. Lalo na yung ilaw pa, dito, ang gagamitin nyo. Pero ako, ito nang medyo maniba lang ang ginamit natin kasi yung mga anak ko. So, nasa inyo na yan. Nasa inyo na po yan kung anong gagamitin nyo. Maniba lang, hinog. Okay? Yung ginawang chef na to, sorry po, Mr. Chef, hindi naman yung dinuguan, sir. Nagduloko mo yung mga manonood. Paano mo nasabing dugo yan? Itinta yan ng pusit. Sorry po hindi ko binabasa si sir. Sinasabi ko lang si Mr. Chef. Hindi naman po yan dinuguan. Adobo yung ginawa nyo. Hindi yan dinuguan. Ito ay hindi ko masasabi rin ito dinuguan, pero yung lasa nito, akala mo kumakain ka na rin ng dinuguan. Okay? So, parang may magic tong ating lulutuin. So, ngayon, sa pag-chop naman ito, ibahala kayo kung paano ang pagpiraso nyo. Alam nyo naman yung dinuguan, di ba? Meron yung mga bituka o ano. So, bahala kayo kung anong yung pag-chop nyo sa akin. Okay na yan. Pa-kwadrado, pa-square. Okay? Yan. Isang tip din pala, huwag nyo munang hugasan ang manok nyo. Pag na-chop nyo na, sa kanya hugasan. Kasi ang manok po, habang hinuhugasan, ay lalong kumakapit ang bakterya. Okay? Ito pong atay natin ay i-roast muna natin to sa apoy para maging smoky flavor siya.
Ito lang po ang combination natin ng ating sangkap ng meat. Atay, saka breast ng manok. Kailangan nyo munang pabaga ko yan to, lutuin sa apoy. Kasi para maging smoky. Yung ating sinasabing dinuguan, hindi naman dinuguan, yan. So, ang kuya po kasi ang dinuguan, malinamnam. So, ano yung makakapagpalinamnam sa dinuguan na sinasabi? Para makuha natin yung lasa ng dinuguan. Yan nga po, yung ating atay ng manok. Yan ang ating gagamitin na pampalinamnam. Okay? So, para makuha natin yung lasa ng dinuguan. Ha? Yan po. So, babalik rin lang natin yan. Tapos, i-grind natin yan sa food processor. Atay ng manok. Lagay nyo na lang po lahat yan sa ating food processor. Yan. Sayang. Yung ayan, maliliit. Yan. Tapos pagkalagay nyo, lagay nyo ng tubig. Yan. Saka, mantika na, mga 1/4 lang na mantika. Ganyan. Bakit nilagyan po natin ng mantika? Kasi po, pag di natin nilagyan ng mantika, pag giniling nyo, hindi masyadong magiging durog. Yan po. So, ito, gigilingin na po natin. Pwede rin pure na mantika po ang ilagay nyo. Pero sayo ay nilagyan po natin ng yan. Yan sinasabi ko po. Kung makikita nyo, durog na durog po talaga yan. Na mantika at tubig, ang mangyayari po niyan hindi siya masyadong magigiling. Yan po ang technique. Sa kalan na lang po natin susunugin yung ating nyog. Okay? So, kumuha lang tayo ng tama rito. Yan. Okay na yan. Tapos, yan. Sunugin na natin dito. Bakit sinusunog natin yung ating nyog na kinayod? Ay nako, yan po ang sekreto. Isa pa yan sa sekreto kung bakit napakasarap ng dinuguan sa Bicol. Yan po. Pwede nyo sunugin, pwedeng hindi, nasa inyo na po yan. Pero ako talaga, sa dinuguan talaga, mas gusto kong sinusunog yung tawag yan, nyog. Gagawing gata. Yan, babaliktarin nyo lang po. Kasi mas masarap po na smoky flavor yung ating dinuguan. Isang tip po, pag magugunaw kayo ng nyog, kukunin yung gata, maglagay muna kayo ng mainit. Para kumbaga, kasi pag nilagyan po yung mainit yan, mas makukuha nyo po yung gata. Okay? Saan ko natutunan to? Doon sa tita ko. Thank you. Kahit na tayo hinigpitan noon, marami naman tayong natutunan sa pagkukusina dahil sa kanya. So yan, kung kaya nyo nang gunawin, pigain nyo. Pero kung hindi, pwede nyo lagyan ng tubig. Kasi masyadong mainit. O yan. Para lang kumbaga makuha yung mainitan yung nyog. Mainit. Mainit nga. Sobrang init. Lagyan pa natin. Yan. Kukuha natin yung gata talaga ng nyog. Yun, may natutunan na naman po kayo. Hindi po ako chef. Kumbaga, mahilig lang po tayo magluto. Kaya yung ating mga panimpla po dyan na binibenta, ay try nyo po. Hindi po kayo magsisisi. Sa ngayon, kung makikita nyo, yung mga reviews ay halos ay 5 star. Nauna lang yung iba. Pero sa pasarapan naman talaga, may laban ng ating panimpla. So, try na lang po. Sa mga nagtatanong kung ano dapat ang unahin, ay bahala kayo. Unahin nyo lagi ang sarili nyo. Kung sibuyas, bawang daw. Okay? Wala naman dyan sa inuuna kung ano, ang malaga tama ang timplada nyo. Kasi sa pagluluto, timingan naman po yan. Kahit pagsama-samahan nyo yan, nasangkap nyo, malaga alam nyo kung kailan kayo maglalagay ng mga ricado. Yan, namumupan. Okay lang po yan. Gawin natin yung laurel. Gagamit tayo ng laurel. Bakit? Gusto ko. May reklamo kayo?
Hindi. Maganda rin po kasi may laurel. Kasi nga nakapagpabago po ito sa ating imbes na tanglad, laurel lang gamitin nyo. Kasi ang iba ayaw ng lasang tanglad eh. Isunod na natin yung ating manok. Yan. Excuse me. Excuse me po. Yan, hanggang maging kumbaga brownish color. Yan, light brown. Saka nyo, isunod yung ibang dapat isunod. Amoy pa lang. Yan ang sinasabi natin na halal na dinuguan. Lasang dinuguan, pero di dinuguan. Yan. Ano kaya magandang title nito? Pwede ano? Lasang dinuguan, pero hindi dinuguan. Kasi naman, ba't mo tatawagin na dinuguan eh? Wala nga dugo. Di ba? Wala nga dugo eh. Ba't tatawagin mo ng dinuguan? Dinuguan daw na walang dugo. Yan ang tawag doon. Kabubuan. Kabubuan luto. Ang susunod natin. Isunod na natin yung ating, ito, yung ating mga gulay-gulay. Yung kamote, saka yung, tawag yan, saging na saba. Yan. Sabayin na natin yan. Bahala na kayo. Kung anong technique sa pagluluto. Kaya po, nagmamadali na ako. Mag-12 na kasi. Okay? Kahit nagmamadali ka, lagyan mo pa rin ang puso ang pagluluto mo. Hindi yung, purkit nagmamadali ka, ano pang ilalagay natin? Isunod natin yung ating atay. Yan yung ating atay ng manok. So, isunod natin yan. Ang atay naman ng manok, walang problema kung ma-overcook. Kasi nga, di naman yung tulad ng baboy, pag na-overcook ay tumitigas. Yan. Parang kalamnan nyo na tumitigas. Walang problema yan. Kahit na tumigas, ma-overcook yan. So, pwede na natin isama. Yan, yan. Hindi pa nga luto. Naku, malimuyak na sa sarap. Parang ako lang. Hindi pa nga ako naliligo, pero masarap na ako. Natural, isusunod na natin yung ating gata. Ito yung ating gata. Ay, ito, yung kaya natin, yung bell pepper. Walang problema yun, kung paulin nyo yan. Ako, gusto ko na isama. So, ano yung susunod natin? Natural, yung ating gata. Yan. Ito na yung ating gata. Tamang-tama. Wala na tayong katang gata. Pinag-isa na lang po natin. Kasi di naman to gulay na kailangan ng katang gata. Okay? Diretso na yan. Yan. Tapos maglalagay tayo ng mga sangkap. Ano yung unahin natin na sangkap? Natural, asin. Ako, dakot-dakot lang ako. Wala akong sukat-sukat, Yan. Yan, asin. Paminta. Tama lang na paminta kasi mga bata baka maanghangan. Yan, ganyan. Ano pa? Bitchin. Itong bitchin naman ay para ma-list natin yung paggamit, ma-minimize ang paggamit ng ating asin. Bahala kayo kung maglalagay kayo. Optional po yan. Okay? Kung ayaw nyo ng bitchin, di wag. Lagyan natin ng natawag yan. Itong suka. Tama lang. Lalagay tayo ng konting sugar para mabalance yung lasa. Kung maganda, brown sugar. Tinta ng tawag yan ng pusit. Dudurugin lang natin dito. Ilalagyan natin ng konting sauce nito para makuha na yung kanyang itim. Di ba? Yan ang sinasabi ko. Ito yung dinuguan na lasang hindi dinuguan pero lasang dinuguan. Ayan. So lalagay na natin yan. Don't worry, hindi yan magiging malangsa. Yan. Mangingitim na yan. Maya-maya pa. Kita nyo? Kita nyo po ba, mga ma'am, mga sir?
So maglalagay tayo ng kunting patis. Kunting patis lang. Kunting-kunti. Okay na po yan. So, ano pa? Ilalagay natin. Ito. Ito yung sinasabi ko. Maglalagay tayo ng bean salt or cocoa powder. Nasa inyo na yan. Pero ito ang ginagamit ko talaga. Kasi pure talaga to. Kaya medyo may kamahalan. Maglalagay tayo ng 1 tablespoon lang. Yan, okay na po yan. Tunawin natin sa tubig. Yan. Kasi pag hindi nyo muna tinunaw yan dito, mamumuo. So, tunawin nyo muna sa tubig. Kaya di lagyan natin ng sauce. Yan. Para madagdagan. Oh. Ito ang magpapakulay dinuguan sa atin. At mag-a-add ng lasa yung kuya ng pusit. Dugo. Ay, dugo tuloy sa akin yung ink. Kasi di ba, dugo, pag ginawa mo yun, di naman taga-black eh. Yung nangyari dun sa niluto na black eh. Hindi na dinuguan yun. Nagba-brown kasi ang dinuguan. Alam ko, brown yun eh. Brown color. Yan, ako. Yan o, makita nyo. Woo! Yan ang dinuguan. Dinuguan na hindi dinuguan. Oh. Kita nyo, di ba? Oo. Hindi pa ako nagsisinungaling. Totoo po to. Ipalo nyo lang yung direksyon ng aking pagluto. Gawin nyo to. Mapapakain nyo po yung mga kaibigan yung hindi kumakain ng dinuguan. Yung mga Muslim, mga kapatid natin na Muslim, try nyo po to, mga sir. Halal po to. Wala tayong hinalo na anumang sangkap na bawal po sa paniniwala nyo. So, sigurado pong magugustuhan po to ng mga kapatid nyo sa paglilingkod nyo po kay Allah. So, ito pong ating ginawa ay version ko po to ng dinuguan. Lasang dinuguan pero hindi dinuguan. Ayan. Walang dugo po yan. Yung ating pampalapot, yung ating giniling na tawag yan atay ng manok. Yan. Ayan. Ito talaga. Pag natikman to ng mga kakain, hindi nila maisip na yung kinakain nila ay hindi dinuguan. Okay? Yan, lumalapot na. Makita nyo. Naku, talaga. Walang pagkakaiba. Mga kabiknok, walang pagkakaiba po. Dinuguan talaga. So, ito. Hindi nyo na kailangan bumili ng dugo ng baboy. O dugo ng manok para gawin yung dinuguan. Yan po yung ating lasang dinuguan pero hindi dinuguan. So, kung mapapansin nyo, kung gusto nyo nitong ganyan talaga sticky yung kanyang sauce. So, hayaan yung medyo humupa yung kanyang sabaw. Okay? So, ako kasi gusto ko medyo ganito talaga yung sauce ng dinuguan. Pero ito po ay hindi dinuguan na. Dinuguan, lasang dinuguan pero hindi dinuguan. Okay? So, papatikim natin sa ating mga kapitbahay. Tatanungin natin kung masarap yung ating nilutong dinuguan. Okay? Tatanungin natin kung masarap ang niluto natin na dinuguan. Okay? Lasang dinuguan pero hindi dinuguan. Yan. Sige po. Ay, ako. Okay. Tikman mo kung masarap tong dinuguan na niluto ko. Pre-taste. Pre-taste mo na. Bibidyoan kita, tiya. Ha? O yan si ate. Ay, di ba mo nila kumain? Tanongin nyo, ay sabihin nyo kung masarap yung dinuguan. Matamis-tamis. Ano ba bang lasa? May Sakto lang. Matamis nga lang. may pagkakaiba ba dun sa dinuguan ako yan? Yung iba kasi maalat. Oo, yan Ito po. matamis. Medyo matamis-tamis. Nagagaw kasi ang tamis ako yan. Nagbe-blend ng ano. Pero ano sa hulahin mo ate? Dinuguan talaga. Oo, kita naman yun. Dinuguan talaga yan. O yan, si ate. Kaya lang hindi siya black.
Na yung parang- Ang dinuguan kasi nagba-brown talaga yan. Kasi hindi siya yung black, di ba yung kung black? yung dinuguan kasi black na black, iba na yun. Nagba-brown Pero kasi ito- pag niluto ang dugo. Pero alam mo ba, na yung kinakain mo ay hindi dinuguan? May ano? Alam mo ba na ang kinakain mo hindi dinuguan? Meta. Pero dinuguan ang lasa. Oo. Oh, pero hindi siya dinuguan. Ano siya? Ah? Liver spread. Hindi. Atay. May atay ng manok. Pero lasang dinuguan. Pero matamis siya sa dinuguan. Kasi ganyan ang timplada namin sa dinuguan sa Bicol. Ano ito mga? Pero lasang dinuguan talaga. Walang pagkakaiba. Oo, kaya lang, Mm. ang mga natitikman ko dinuguan. Malabsaw din ng Oo. yan. Pero yung matamis. Manamis-namis. Yan kasi ang gusto kong timplada. Oo. Pero walang pagkakaba sa dinuguan po. Oo, kaya lang ang texture lang ang iba. Kasi yung sa common dinuguan, hindi ganyan ang Hindi texture. ganyan po. Oo. Pero, Pero yung lasa, dugo talaga. Pero walang dugo yan natin. oo. Pero nagawa ko na yung kuya niya, yung lasa niya, maging dinuguan. Nag-ano ka, experiment ka. Nag-experiment ako, pero yung output talaga, dinuguan na rin. So, try natin kay Kuya Lare. Kuya Lare! Ano si Ma? Patikim na ako sa'yo. Dinuguan? Dinuguan nga. Tikman mo kung masarap. Ay, mainit. O, ito si Kuya Lare. Ayun, titikman yung dinuguan. Ano? Masarap ba yung dinuguan? Sarap. Pero sa tingin mo, dinuguan talaga yan ang kinakain mo. Dinuguan. Lasang dinuguan talaga, no? O yan, Asan dinuguan? dinuguan talaga. Pustahan tayo. Dinuguan niya ginawa ko. Dinuguan nga. O si Kuya Larry mismo nagsabi na dinuguan yung niluto ko. Pero alam mo ba Kuya Larry, yung kinakain mo hindi dinuguan? Ano? Lasang dinuguan pero hindi dinuguan. Kuya lang yan, organic. Sarap. Yan, parang dinuguan na rin ang lasa. Dinuguan nga lasa. Dinuguan ang lasa. Walang pagkakaiba, di ba? Oo. Wala nga. So yan po, si Kuya Larry, siya mismo makapagsabi na itong ating dinuguan ay hindi dinuguan, pero lasang dinuguan. Yan po. Dinuguan talaga. Oh, yan ang kulay ng dinuguan eh. Saka lasa dinuguan. Kaya nga, lasang dinuguan, di ba? Walang pagkakaiba. O, hindi po yan iskama, hindi katulad ng mga chef na nagsasabing dinuguan daw, wala naman dugo. Ito, lasang dinuguan, pero hindi dinuguan. O yan. O. Sarap. Oo. Pati ako, nasarapan din ako kasi ganyan ang templada na dinuguan namin. Medyo may tamis-tamis. Kahit akong pag nagluto ng dinuguan. Si Kuya Hector, nandyan. O, patigam natin kay Kuya Hector. Kasi baka isipin ng mga nagsisinungaling tayo. Tinig ko mga kuya itong dinuguan kung masarap. Titikman mo lang kung masarap. Papatunayan natin kasi pambinta natin yan. Special. Oo, special lang. Tikman mo kung masarap yung dinuguan. Ang dinuguan. Kumakain ka ba ng dinuguan? Ano? Masarap. Asa? Sa tingin mo, dinuguan yung kinakain mo. Pulutan. Ha? Nakita? Wala. Hindi, sa hula mo, dinuguan talaga to. Ha? Oo. Oo. Dinuguan lasa. Oh. Hindi yan dinuguan, kuya. Pero gumawa ako ng eksperimento, hindi na kailangan ng dugo para makagawa ng dinuguan. Sila na po mismo na makakapagsabi na itong niluto natin ay dinuguan pero hindi dinuguan. Lasang dinuguan pero dinuguan. So ngayon ako naman ang titikim. Dito na tayo sa labas. Hindi, ano nga. Parang ano nga. Dinuguan. Tikman natin. O yan, cheers po. Lasa. Dinuguan nga. Oo. Dinuguan. Dinuguan nga. O yun. Ito ang sundin yung recipe. Hindi yung dun sa chef. Naturingan na chef, di naman marunong magluto. Kami tambay lang eh. Hindi ako yan. Ito sa inyo yan. Ayos. Yan po. Sila mismo nagsabi na yung dinuguan na lasang dinuguan yung niluto ko pero hindi dinuguan. Yan po. Maraming salamat. Subscribe to my channel.